Malapit na ang eleksyon sa susunod na taon na darating. Kailangan po, meron tayong tatlong isipin sa isang kandidato. Dahil ang kalakihan o karamihan ng korupsyon ay nasa loob ng gobyerno. Balikan niyo ang pangako ng politiko. Tapos, isa-isa ninyo. Tinupad niya ba ito? Tinupad niya ba ito? Anong nangyari dito sa pangako na ito? Nasaan na ito? Hindi tayo dapat nagpapadala sa pagbili ng boto. Ngayon po, legal na ang pagbili ng boto. Tinatago sa pangalang akap, tinatago sa pangalang ayos, tinatago sa pangalang tupad. At yun, ginagamit ng mga politiko para ibigay sa mga supporters nila. Tanggapin natin, dahil pera naman ang bayan eh. Pero isipin natin, pag-isipan pa rin natin ang boto natin. Dahil yung boto natin sa atin yan, hindi dapat nabibili yan. Kapag ako ay nanalo, ay gagawin ko ito. Kapag ako ay nanalo, ay gaganda ang buhay ninyo. Tapos kakantahan kayo. Sasayawan kayo ng politiko. Hindi po pwede yun. Dapat, yung promise mo, ang pangako mo, ay nakakabit doon sa mga nagawa mo. Yung mga tao na maayos magtrabaho, kahit walang pangalan, hindi galing sa pamilya ng mga politiko, ay sakto, napipili, at napapaupo, at naglilingkod sa bayan, at naglilingkod sa inyo. Kailangan? Hindi mo isang masigabong palakpakan to our 15th and incumbent Vice President of the Republic of the Philippines, Honorable Sara C. Duterte. Malikdem, maraming salamat sa ating iba pang mga Sangguniang Bayan members, sa ating mga barangay captains na tumulong, at sa lahat po ng ating mga kawani sa barangay na tumulong ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Malapit na ang eleksyon sa susunod na taon na darating. Kailangan po, meron tayong tatlong isipin sa isang kandidato. Dahil ang kalakihan o karamihan ng korupsyon ay nasa loob ng gobyerno. Marami pong kandidato, maiimbitahan kayo sa kanilang kampanya, sa kanilang rally. Ngunit, kailangan po, isipin ninyo yung tatlo. Una, ano ba ang mga pangako niya na tinupad niya noong siya ay nangangampanya noon? Yan, ibibigay sa inyo ito, makikita niyo ito. Balikan niyo ang pangako ng politiko. Tapos, isa-isa ninyo. Tinupad niya ba ito? Tinupad niya ba ito? Anong nangyari dito sa pangako na ito? Nasaan na ito? Dapat tinatanong natin kung tinutupad niya ba ang mga sinasabi niya, di ba gawin niya? Pangalawa, kailangan natin maintindihan
na hindi tayo dapat nagpapadala sa pagbili ng boto. Ngayon po, legal na ang pagbili ng boto. Pinatago sa pangalang akap, pinatago sa pangalang AIS, pinatago sa pangalang tupad. At yun, ginagamit ng mga politiko para ibigay sa mga supporters nila. Tanggapin natin, dahil pera naman ang bayan eh. Pero isipin natin, pag-isipan pa rin natin ang boto natin. Dahil yung boto natin sa atin yan, hindi dapat nabibili yan. Dapat pinag-iisipan yan ng tao. Dapat babalik siya doon sa una. Ano ba ang nako? Ang natupad niya, ang nakikita namin ngayon. Pangatlo, hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto natin. Isipin muna natin, balik tayo sa unang tanong, ano bang pangako na nagawa niya? Tinupad niya ba ang mga pangako niya? Hindi po pwede basahan natin pangako ng isang tao na anong gagawin niya sa susunod. Kapag ako ay nanalo, ay gagawin ko ito. Kapag ako ay nanalo, ay gaganda ang buhay ninyo. Tapos kakantahan kayo. Sasayawan kayo ng politiko. Hindi po pwede yun. Dapat, yung promise mo, ang pangako mo, ay nakakabit doon sa mga nagawa mo. Yun dapat ang iniisip ng mga botante. Hindi mo kami pwedeng bibigyan ng promise. Dapat ipakita mo sa amin kung yung mga promise mo noon ay ginawa ko ba. Dahil hindi na kami magtitiwala sa mga future promises. Dapat tayo hindi nagbibenta ng boto, dapat tayo pinag-iisipan natin ang kung sino ang iboboto natin. Para yung mga tao na ayos magtrabaho, kahit walang pangalan, hindi galing sa pamilya ng mga politiko, ay sakto napipili at napapaupo at naglilingkod sa bayan at naglilingkod sa inyo. Kailangan natin pag-isipan kung sino ang mga iboboto natin sa susunod na taon. Hindi ko kayo sinasabihan kung sino ang iboboto. Dahil sa sobrang tagal ng ating politika, sinasabihan ng mga tao kung sino ang iboboto. Dapat ngayon, para sa ating mga anak, kailangan na natin gamitin ang ating power, kapangyarihan sa ating boto. Mag-iisip kami kung sino ang karapat-dapat maupo sa pwesto. Yan po ang mensahe ko sa korupsyon. Seguridad, edukasyon, at korupsyon. Yan po ang kailangan natin pagtrabahuan lahat. Hindi lang ng gobyerno, hindi lang trabaho ng mayor yan. Trabaho yan ng lahat ng buong sambayanan, lalo-lalo na tayo. Mga magulang, mga lolo at lola, at sabi, trabaho natin yan. Yan ay obligasyon natin sa ating mga anak. Yan ay obligasyon natin sa kabataan at sa bayan. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Muli po, palampakan natin
Vice Presidente Honorable Sara Z. Duterte. Ibihiling naman po namin na samahan ng ating mga dignitaries, ng ating beneficiaries para po sa ating photo opportunity. Tumayo po tayo lahat sa ating mga beneficiaries. Ito, tingin po tayo sa ating mga camera. Thank you to our beneficiaries. May we invite our municipal officials sa ating pong stage for the photo opportunity with our Vice President. Kasama po si Mayor Limolo and Batawi, Vice Mayor Mac Dexter Maligno, ating Municipal Administrator Roberto D.G. Saidi, Councilor Jonathan Ramos, Councilor Russell Maresma, Councilor Jasper Bashir. Muli po panaparan po natin ating Vice Presidente together with our municipal officials. Hindi ko nakikita. Mahirapan ako. Bro. Thank you very much, our municipal officials, and now with our municipal department heads. We invite our municipal department heads from the Tourism Office, Information Office, General Services Office, Human Resource Management Office, Treasury Office, Budget Office, Social Welfare Development Office, Sangguniang Bayan Secretariat, Accounting Office. President, sa tulong na ibinahagi sa ating mga kababayan sa Lingayen, lalo na ang ating mga vulnerable sectors. Salamat din po sa lahat na natiisa na ating mga kababayan at sa lahat na umalalay po